before the ark 7 trumpets of ram's horns. And the seventh day ye shall compass the city 7 times. And the priest shall blow with the trumpets. Verse number 5, it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. Then in Hebrews 11:30, by faith the walls of Jericho fell down, and they were compassed about, after they were compassed about 7 days. Sa ating pong mensahe, by faith, walls fall. By faith, walls fall. Mga kapatid, si Joshua po ay humaharap sa napaka-tinding challenge. A great challenge. Bakit po? Una, siya yung papalit kay Moses. Kilala naman po natin si Moses at ang kanyang ginampanan at ang kanyang accomplishment. Ano po? Ang CGBC, kung inyo pong alam, Christian Gospel Baptist Church sa Calapan under Pastor Ibanez, ay papalitan na po ang pastor because of old age. At sabi ko nga po, napakalaking sapatos ng pupunuan ng susunod na pastor. Doon po yun, sa Pachoka. Ito po, parang si Joshua. Ang laking challenge nito dahil si Moses yung papalitan niya. Pangalawa, kailangan na matawid nila yung Jordan River. At ang Jordan River ay tinaguri ang de-flooded river. Lagi po itong umaapaw. Saganang-sagana sa tubig ang Jordan River. Para bang ang mag-asawang tubig pagbaha, tatawirin, isang challenge. Ano po? At pangatlo, ito yung matindi. Kailangan ang Israel ay madala niya doon sa Kanaan. Ano po ba meron sa Kanaan? Yan po yung tinaguri ang Promised Land. Nasabi doon, yan ay ang lugar na bumubukal ang gatas at pulot. Minsan mag-i-imagine ka, ano po? Yung gatas pala bumubukal, saka yung pulot. So, well, siguro po marami dong pulot-pukyutan. O kaya marami dong baka. Ano po? But yan po yung mga challenges na humaharap o kinakaharap ni Joshua. Harabang ang NWBC, napakarami ng challenges na hinarap. And we praise God, 29th year, going to 30th year. Ano po? At ito po ang maganda. Ang milagro ay kaagad-agad nangyari. Ito ang challenges na kinakaharap ni Joshua, ngunit meron agad na mga miracles na nagsimula. At sabi po sa Joshua chapter 3, baba lang po tayong konti, sa verse 15, and as they that bear the ark were come unto Jordan, by the way, dala-dala po nila yung Ark of the Covenant. Ano po? Yung Ark of the Covenant of the Lord. May laman po yun. Alam niyo po ba ang isang laman ng Ark? Nandun po yung buto ni Joseph. Ano po? Anyway, yan po ang nagsisimbolize na kasama nila ang Panginoon. Dala-dala nila yan ng mga priest. Sabi po sa talata, nung yung feet of the priest, sa verse 15, that bear the ark were deep in the brim of the water, kasi yung Jordan overflowed all his banks all the time of harvest. Verse number 16, the waters which came down from above stood
and rose up upon an hill very far from the city Adam that is beside Zaretan. Tumayo yung tubig. Ano po? Ang Jordan. And those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea failed and were cut off. Huminto yung pagdaloy ng tubig. And the people passed over right against Jericho. So, ibig sabihin, yung Jordan, tatawidin po nila, papunta sila sa Jericho. Maganda po ito, mga kapatid. Pag-usapan natin. Verse number 17, and the priest that bare the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan. Nasa gitna na ng ilog Jordan, yung may dala-dala. And all the Israelites passed over on dry ground until all the people were passed clean over Jordan. Nakalampas na sila lahat. On dry ground. Imagine, ang ilog Jordan ay punong-punong ng tubig, ngunit ang mga Israelita ay tumawid, sabi sa Biblia, sa tuyong lupa. Ang Jordan ay bumukas, sa harap ng mga Israelita. At pagtawid nila ay ito ay sumara. Parang pinto, naalala tuloy nila yung Red Sea. Di po ba? Naalala din po ba natin? At ang pangyayaring ito, mga kapatid, ito po ang nagkumpirma ng otoridad ni Joshua. Ayan? Kasi siya yung papalit kay Moses. Ngunit ang authority na ito, ay napapasailalim sa otoridad ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nag-utos na sila ay tumawid sa Jordan River. Ngunit meron pang isang milagro na kinakailangan. Miracle after miracle ang nangyayari sa Israel. Parang sa mga Kristiyano, I'm sure may mga miracle na po kayong naranasan. Tama po ba? Amen? Lahat po ba tayo may mga milagro ng naranasan? Amen. So, pwede po natin yung i-recall. Ngunit, napakalaking milagro pa ng kinakailangan upang masakop nila ang Jericho. Ano ba yung kapatid Jericho na yan? Ang alam ko lang dyan, artista yan. Si Jericho. Mga kapatid, yung Jericho po sa Bible ay nandoon sa West Bank. Ngayon, sa kasalukuyan. Familiar po ba kayo dun sa West Bank? Doon sa Israel? Na itong West Bank na ito, yung Jordan River, yung pong Jericho is west of Jordan River. Kaya pala sila tumawid sa Jericho, sa Jordan, papunta sa Jericho. Ito ay west of Jordan River. Sa kasalukuyan po, mga kapatid, ito ay napapasailalim sa otoridad ng Palestina. Ng Palestine. Imagine, at ito yung tinaguriang the City of Palms. Konting trivia lang po, yung Jericho. Napakataba ng lupang ito, napakasagana. And Jericho is also called a fortress city. Dahil ito po ay may mga wall. Alam niyo po pag sinabing fortress, may mga matataas na bakod. At hindi lang yon. Ito po ay may mga gwardiya. At ang Jericho, bakit po siya mahalaga? Siya po ay entrance to Canaan. Kaya pala kailangan itong makonquer nila. Kasi may mga gwardiya. May mga guard. A fortress city is Jericho. Kaya mga kapatid, dito, sabi nga po natin, miracle after miracle, but challenges after challenges. At makikita po dito, si Joshua is a man of faith. Sarap pakinggan, The members of
of NWBC are people of faith. Amen. Gandang pakinggan, ano po mga kapatid? Kaya nga po, tingnan po natin ang ilang mga bagay ngayong umaga. The O of faith. May mga O na tinatawag pag pinag-usapan po ang pananampalataya. Kapatid, wala namang O sa faith na. Ang alam ko, A eh. F-A, opo. Pero pag pinag-usapan ang pananampalataya, meron pong mga O. At ngayong umaga, tingnan po natin ang 10 bagay. Di po, 3 lang po. Kasi baptist tayo, ano po. Hindi, tinignan ko lang yung reaction. 10, dati. Kahit na ba may lunch, ang dami na rin. 3 O's of faith, mga kapatid. At ang una, the opportunity of faith. Well, sabi nga po natin, we praise God. Marami po tayong teachers dito. Ano po. At alam ko, may idea po kayo kung ano ang ibig sabihin ng opportunity. Amen? Kung medyo malabo po yung opportunity, pakitanong po sa mga teachers natin. Sabi po sa chapter 6 verse 1, Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Ano pong napipicture ninyo? Talagang shut up siya. Para bang bibig. Di ba nababanggit siya? Shut up. Pag naka-shut up ang bibig, walang pumapasok, walang lumalabas. Yan ang picture ng Jericho. Verse number 2, And the Lord said unto Joshua, See, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor, or valor. Mga kapatid, direct words mula sa Diyos. Para bang, See, I have given you new building, a vehicle. Yes. Opo. Amen? A new keyboard. Yes. Amen. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, I have given into thine hand Jericho. Matindi. The king thereof, kahit yung hari doon, at yung mga sundalo nila, ibinigay ko sa iyong kamay, sabi ng Panginoon. Kay Joshua. Sabi nga po kanina, ang Jericho, ito ang Canaan, ito ang Jericho, at siya'y nakatayo sa harapan ng Canaan. Kaya kailangan ng mga Israelita sa pamumuno ni Joshua na ito ay magapi or masakop. Para itong Babylonia, nung last time na pinicture natin, ano po, ang tataas ng bakod at ang mga nakabantay, hindi basta-basta, mga men of valor, sabi po ng Biblia. So, picturein nyo po mga kapatid, humanly speaking, kasi humans pa naman tayo, di ba? Sa pananaw ng tao, isang syudad na ang tataas ng bakod, tapos may mga gwardiya, paano ko ito mapapasok? Kailangan kong akyatin ang bakod. Humanly speaking, tama ano po? Paano ka makakapasok? Or, kailangan kong sirain ang gate. Nakakapanood po kayo ng mga movies ng Miguel Amoroso, tapos ginaganon nila, sinisira nila yung gates. Ano po? Or, sumuot ako doon sa mga tunnels paggabi para makapasok ako doon sa kaharian. Escape or climb the walls. So, bilang Kristiyano, bilang mga
mananampalataya. Para itong mga walls of concerns and problems. Ano ba? And humanly speaking, pumaharap tayo sa isang concern bilang isang tao. Ano kaya ito? Gabundok na problema, kailangan maakyat ko ito. Napakalaki nitong concern na nasa harap ko. Kagaya ng walls at fences ng Jericho. Nandito, humaharap ako ngayon sa gate. Ano po? Dahil sa gabundok ng problema at concern, humaharap ako sa gate ng discouragements. Humaharap ako sa gate na loss of heart. Ano po? Bang nawawalan na ako ng puso. Kagaya ng gate na kinakaharap ng mga Israelita. O kaya, susuot ako sa tunnel ng confusion or doubts. Humanly speaking, ang mga Kristiyano kasi, tao pa rin yan. Ano po? Bagaman sabi po natin, hindi natin kinakatwiran, tao lang, to justify our sins, our mistakes, or disobedience sa Panginoon. Pero mga kapatid, faith offered an alternative. Yun yung binanggit ko po kanina, kaya sabi natin, humanly speaking. But faith, pag pinag-usapan ang pananampalataya, kanina nandito, ano po? Meron siyang alternative. Kagaya sa ating salvation, sa ating kaligtasan. Ano po? Humanly speaking, wala na tayong pag-asa. Nakatalaga na tayo sa kaparusahan. Nakatalaga na tayo sa galit ng Diyos. Ngunit, ang pananampalataya, napakahalaga, ano po? Kaya nga po, tinatawag po tayong mananampalataya. Amen? Mananampalataya po ba kayo? Amen? At tingnan po natin mga kapatid, sa buhay ni Joshua, meron siyang tinatawag na faith builders. Tingnan po natin mga kapatid. Dahil yung faith na yan ang kailangan natin. Bagaman tayo po ay nasa laman, humans. Pero tayo po mga Kristiyano. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, diyan tayo kailangan mamuhay sa faith na yan. And kung diyan tayo mamuhay, kailangan natin ng builders niyan. Yung nagpapalakas. Faith builders. Kailangan po natin ng faith builders. In Joshua 5:13, taas po tayo ng konti. And it came to pass when Joshua was by Jericho, malapit na, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, tapang ni Joshua, nilapitan niya, art thou for us or for our adversaries? Kinumpronta ni Joshua, ano to? Verse number 14, alam niyo po yung sagot? And he said, nay. Ano po? Hindi. But as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face on the earth and did worship and said unto him, what saith my Lord unto his servant? Ilang ba yan? Ano po? Sino yung kaharap niya? Nagpakilala sa kanya. Verse number 15. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Naalala ko sa MTBE, nag-aalis ng sapatos. Ano po? Minsan, nagkawalaan pa ng sapatos.
Yung nakatabi namin ni Kuya Jun ay nakakagising. Pagka walang sapatos. Sabi ko kay Jun, lipat tayo. Hindi tayo makakapokus dito. Ibang lahi ko kasi. Pero nakamedyas naman siya. Amen. Mga kapatid, pansinin niyo po. Lift up his eyes. Sabi po ng Bible, lift up your eyes. Your salvation draweth nigh. At naranasan niyo na po yan. Pag meron kayong matinding dinadalawin, isip, tumitingala po kayo. Ano po, parang isa siyang basic gesture. Bakit? Ano po? Sabi ni David, I will lift up my eyes unto the hills. At anong meron sa hills? Ano po? Sinong nasa taas? Ano po? Bakit tayo tumitingala? Pumunta kay Joshua, nagpakita kay Joshua, ang captain of the host of the Lord. Yun pong pag sinabing host of the Lord, the armies of the Lord. Antindi. Yung angel na nagpakita kay Joshua, may ranggo, the captain, sabi doon, the angel of the army of the Lord. Pero mga kapatid, si Joshua po ito. Pero sa atin po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi lang kapitan ang nagpakita sa atin. Amen? Naisip po ba ninyo, napakapalad po ng mga Kristiyano dahil hindi lang kapitan ang ranggo na nagpakita sa atin. Hindi lang kapitan ang ranggo ng namit ninyo sa inyong buhay. Sabi nga po ng awit, hold the fort, for I am coming. Sabi ng awit, onward comes our great commander. Sino po iyan? Ang pangalan niya, Jesus Christ. Masarap mangitin ang pangalan, ano po? Sino si Jesus Christ? He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Savior, the Alpha and Omega. Hindi lang siya captain. Ano po? The author and finisher of our faith. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, abide in me. For without me, you can do nothing. Palad natin mga kapatid, ano po? We can do nothing. We are nothing kung wala ang Panginoong Jesucristo. Kung wala ang Panginoong Jesucristo sa inyong puso, baka wala po kayo dito ngayon. Again, hindi ko po sinasabi, pag wala dito ay wala sa puso nila ang Panginoon. Ano po? At ang pangako ng Panginoon kay Joshua, I have given into thine hand Jericho. At ang pangako ng Diyos, yan po ang nag-assure ng tagumpay. The same way, mga kapatid, na ang pangako ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita, siyang nagbibigay ng assurance, ng victory sa ating buhay pananampalataya. Amen? Kaya ito po, ang ganda kanina, pinapakinggan ko yung Sunday School. Word of God, Amen. Kasi nandito po yung pangako ng Diyos. The promise of God. Yan po ang pinangahawakan natin. Right? Amen? Naawit pa nga po tayo Standing on the promises of God that cannot fail. Amen? Kaya mga kapatid, yan po yung opportunity of faith. That's the opportunity of faith. Tandaan po natin, huwag po natin kakalimutan, may mga pangako ang Diyos. Kagaya ng sinabi niya kay Joshua, binigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari at ang kanyang army. Lupigin mo na sila. Para ba po sa ating ecclesia? Binigay ko na sa inyo ang bagong building, ang bagong vehicle, ang
ang bagong keyboard at ang mga lost souls kayo ang gagamitin. Amen? Hindi po ito flattery, mga kapatid. Kaya nga sabi natin, it is by faith. Napakahalaga po na makita natin ang bawat challenges. Ano po? We will be challenged as Christians. But tingnan po natin ito as opportunity. Dahil mapuprove na naman, totoo na naman ang pangako ng Diyos. Amen? Kaya nga po, merong pangalawang O. The obedience. Okay. Kapatid, doon na lang ako sa opportunity. Mga kapatid, tingnan niyo po, ang Panginoong Diyos, meron siyang tinatawag na strange. Alam niyo po yung strange? Parang kakatwa ito Parang hindi normal. A strange battle plan na binigay kay Joshua. Henry, alam mo po ito, pag may huhulihin, siyempre may plan. May papasukin, may battle plan. Yan. Pero si Joshua, binigyan siya ng Panginoon ng bakit ganito ang battle plan? Ano po? Una, ang sabi po ng Panginoon, compass the city, ibig sabihin, lalakad ka, magmamarcha ka sa around the city once a day in 6 days. Malinaw po ba yan? Sa loob ng 6 na araw, sa bawat araw, iikutin nyo yung city, minsan lang. Mahalaga po yung instruction. Kaya sabi natin, Bible, basic instructions before leaving earth. Bible. Mahalaga. Para bang, nakita ko po dito, once a day for 6 days. Parang reseta ng gamot kakatuan, binabasa ko. Once a day in 6 days. And then on the 7th day, 6 na araw, nung 7th araw, sabi ng Diyos, compass the city 7 times. So doon sa 6 na araw, 1 beses lang, doon sa 7th araw, 7 beses mong iikutin. Okay po ba? Malinaw po? Okay, so gagaling po kayo pag gano'n ng sa gamot, po. At alam niyo po minsan, itong mga nangyaring ito sa Biblia, ini-imitate ng mga tao. Alam niyo po ibig sabihin natin? Alam niyo yung mga traditions ng mga tao? Karamihan ang gagaling dun sa mga pinagawa ng Panginoon sa mga Hudyo. Exclusive po sa kanila yon. Ikutin mo ng 7 ikot yung pihitin mo ng 7 pihit yung uminom ka ng 7. Ito ay exclusive po sa mga Israelites at ito po ay order ng Panginoon kay Joshua. That is the battle plan. Panginoon, ano ba namang battle plan niya? Nakakahilo. Umikot na lang na umikot. Tapos, patatlo, when the priest blow their ram's horn, meron po silang horn na trompeta. Na-imagine po ninyo, yung sungay, ginawang horn. Sabi po doon, ng order, when the priest blow their ram's horn, all are to shout. Mga kapatid, all are to shout. Yun ang order ng Panginoon. Lahat ay aawit. Naku, hindi guguho ang bakod. Merong hindi naawit. Pero mga kapatid, sabi
sabi nga po natin, strange plan. But isipin po natin, tingnan po natin, ang pananampalataya na kinakailangan sa planong ito. Sabi ko nga po, yung aming mga binibigay na vision ng Panginoon sa amin, tamang-tama. Kailangan ng pananampalataya dito. Tama po? Pag pina-estimate natin kay Ate Bea ang building na ating vision, ano kaya kayo na yun? Yung kayong 10 million ay kasya na? Ay yung kape pa? I mean, think of the faith required. Ano po? But, makikita po natin, sila yung nagkakaisa. They were united dahil ang order po sa kanila, all are to shout. At ang lahat ng tao, ang lahat ng mga kasama doon, kailangan silang sumigaw, hindi lang basta sigaw. Sabi ng Panginoon, loud! Shout ba naman ako? Shout! Ano po? Mga kapatid, shout with a great shout, sabi ng Panginoon. At alam niyo po ba, wala man lang nag-complain o nag-disobey. Ano po natin nasabi na walang nag-complain o nag-disobey? Kasi, sabi dun sa verse na binasa natin kanina, the walls fell flat. Kung meron kayang isang hindi sumigaw doon, ano to? O kaya mahina ang sigaw. Kasi ang command is great shout. Ito yung mga kapatid, ito po yung mga walls and gates and panels sa ating buhay Kristiyano. Wala naman po kayong sisigaw ng ating gabi. Sabihin ng kapitbahay, anong nangyari na doon? Ito, ina-apply ko yung message. Yan na nga ba nasabi Ano po? Sabi kasi ng pastor, great shout po. Hindi lang yung mga aso yung nabulabot, pati yung kapitbahay. So, sabi nga po, ano kaya ang kung mga Kristiyano sa kasalukuyan? Ano to? Ang tanong po ay, kung mga Kristiyano kaya sa kasalukuyan? Itong Diyos na nagbigay ng order kay Joshua at doon sa army, mga kapatid, this is the same God that we worship today. Hindi, siya rin po. Siya rin yung nagbibigay ng order at command sa mga Kristiyano sa kasalukuyan. And yet, it's so hard for many Christians to obey. That is the reality. Ano po? Pero nung nagbigay siya ng order kay Joshua, sabi niya lahat, ikot na ganito, 7 araw, turobot, horns, at pagkatapos, sigaw ng malakas na sigaw. Ano po? Ano po ba? Iikutan po ba natin ito? Tapos, sisigaw tayo. Unang 7 araw, building! Sabi, ano nangyayari sa mga baptist na yan? Ikalawang 7 araw, church building! Mga kapatid, isipin po natin yung faith. Ano po? The second O of faith, the obedience of faith. They obeyed. Sumunod sila. United sila sa pananampalataya at sila ay sumunod. At ang reality, mga kapatid, ang mga pagpapala ng Panginoon comes by faith. Amen? Ang dami pong sinasabi sa salita ng Diyos. Kahit yung healing, sabi ng Panginoong Jesucristo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi pa ako nagkita ng ganito kalaking pananampalataya.
pananampalataya sa Israel. Thy faith hath made thee whole. Be it done according to your faith. Ano po? Narinig ko kanina. Nabigay ka ng kakonti, di kakaunti din yung bibigay sa'yo. Kasi sabi ng Biblia, kung ano yung sukatan na ginamit mo, yun din yung gagamitin sa iyo. Ano po? According to your faith. At ang mga pagpapala, mga kapatid, gusto mo ng tagumpay sa iyong buhay, kabataan, gusto mo ng tagumpay? Ano po? Gawin mo ang mga bagay na ito by faith. Sabi po natin kanina, for without faith, it is impossible to please God. Naniniwala po tayo, nung umikot yung mga Israelita, si Joshua, nung hipan nila ang horns, at nung sila'y sumigaw ng malakas na sigaw, ginawa po nila ito ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi sila nag-question, ba't ba naman gano'n? Basta gawin natin. Ano po? Sabi ng Panginoon, gawin natin. Sabi kay Joshua, yan ang utos ng Panginoon. And even ang mga bagay sa ating iglesia, those visions, those ministries, mga kapatid, sa gawa po natin na may pananampalataya. Makikita po natin, sabi ng Panginoon, oo, ibinigay ko na yan sa inyong mga kamay. Amen? Ang ating kaligtasan, di ba blessing po yan? Nakikita po ba ninyo laking blessing na ikaw at ako ay naligtas? Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, sa ulo niyo po ito. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. At ang pananampalataya ay nagiging dahilan ng pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya nga po pag Wednesday, sinasabi po natin, kung mananalangin ka ng hindi ka mananampalataya, para ano pa? Tama po mga kapatid? Agree po kayo? Hindi lang dito, pag Wednesday, sa inyo po mga tahanan, o pag kinakausap mo ang Panginoon, Panginoon, ingatan mo po ako. Naku, ganito, ganyan. Hindi na, bigay mo na sa Panginoon. Hindi mo na nalingatan ka eh. Ano po? Nakakasintak naman yung, yung mga video, ano po. Pero, nandito pa rin po tayo. Iniingatan tayo ng Panginoon. Sabi po ng aklat ng James 1, verse 6, but let him ask in faith, not wavering. Mga kapatid, subukan po natin. Pagkatapos nating hingin sa Panginoon, huwag na tayo mag-waver. Ano nga kaya? Baka hindi. Naku po. Not wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Tignan niyo po, Pagka-wavering, parang alon na nilalaro-laro lang ng hangin. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. For a double-minded man is unstable in all his ways. Mga kapatid, the second O of faith, obedience. Ang pananampalataya po, nangangailangan ng pagsunod. Amen. Kung nananampalataya ka, nagagawin ng Panginoon yan, di sundin mo. Di sundin po natin. Yung sinasabi niya dito, ano po? Amen po, agree po kayo. Faith requires obedience. Tingnan niyo po, si Naaman, kilala niyo po si Naaman,
Ganyan na naman. Siya po ay kapitan ng Syria. Pag nag-Bible reading po kayo sa Old Testament, siya ay may ketong. Now, sa verse 14, 2 Kings, verse chapter 5, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of the little child, and he was clean. Sabi po doon, then he went down, si Naaman. Ano po? Pero alam niyo po ba, bago nangyari yon, si Naaman, ma-pride pa. Nagreklamo pa siya. Tapos nag-walk out pa siya. Tingnan niyo po, pag binasa niyo yan, sa verse 11, sabi po doon, but Naaman was wroth and went away, nag-walk out, and said, behold, I thought he will surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. Verse number 12, are not Abana and Parbar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. Nagalit pa. Kasi bakit po? Ang utos ni Elisha, kilala niyo po si Prophet Elisha, pumunta ka dun sa Jordan River at ilubog mo ang sarili mo 7 beses. Ayan na naman, yung 7. Maligo kang 7 beses. Para maganda ang araw mo. Ano to? Alam niyo po, pinaghihimutok ni Naaman kasi siya officer siya ng Syrian army. Sabi niya, hindi ba yung Abana at Parpar, ang dumi-dumi naman kasi doon sa Jordan River? Sabi niya, akala ko. Di ba? Pero, sinabi ng mga servants niya, sumunod ka na lang. Kaya yung binasa po natin sa verse 14, then he went down. At nung siya'y sumunod at nagloblob sa Jordan River, ano pong sabi? His flesh came again like unto the flesh of a little child. Imagine mo ang kutis ng isang bata. Ano po? Nung siya'y umahon, and he was clean. So mga kapatid, yung pong faith requires obedience. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang mga salita, kakitahan ka ng pagsunod. Amen? Wala nananampalataya ako. Sabi ng salita ng Diyos, huwag ka mag-alala. Naniniwala ako. Mas pagkatapos, baka kung magutom, maubos ito, baka ganito, ganyan. Ano po? Tingnan niyo po yung mga servants doon sa kasalan, sa Cana. And John 2:5, his mother said unto the servants, mother po ng Panginoong Jesus, whatsoever he said unto you, do it. Sabi ni Mary. Verse number 6, and there were set 6 water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 first skins apiece. 7, Jesus said unto them, fill the water pots with water. Yan ang command. Ano po? Ano pong ginawa ng mga servants? Sumunod. And they filled them up to the brim. 8, and he said unto them, draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it. Hindi na po tubig yung sinalak nila. Alak na masarap na. Ano pong pinapakita natin? Sumunod sila sa sinabi ng Panginoon. Faith requires obedience. Gusto mo ng milagro sa iyong buhay Kristiyano? Obey. Ayan? Ganyan din po ang nangyari kay Paul. Ang sabi ng
ang sabi ni Paul, Acts 9:6, nung siya po'y nakita ng liwanag, alam niyo po yun? Na-recall po ninyo? At may boses, sabi ni Paul, Lord, what wilt thou have me to do? Basahin po natin, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Maraming ganyan, mga kapatid, sa ating pong buhay. Tama po. Kailangan mo ng sumunod para makita natin talaga yung presensya ng Panginoon. Ang tawag po doon ay step of faith. Kasi ang faith, sabi po sa Hebrews, it is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. Kaya hindi mo pa nakikita, hahakbang ka na dahil nananampalataya ka sa Panginoon. Tama po? Kaya po tayo ay matibay na naninindigan na may langit, may buhay na walang hanggan because of faith. Hindi pa naman natin nakikita yung langit eh. Pero yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, kay Kristo meron kang buhay na walang hanggan. At naniniwala po tayo dyan. Amen? Naniniwala po ba kayo na may buhay na walang hanggan kayo? Dahil sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po sabi sa aklat ng Romans, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi hearing yung mga news, ano po, at kung ano-anong mga bagay. Hearing by the word of God. Kaya sabi ko po, napaka hindi karaniwan marahil doon sa mga nandun sa Jericho ang plano na ito. Imagine, walang armas, samantalang may knowledge po sila na ang nagbabantay doon sa gate sa Jericho ay mga army. Ang dala ay horn. Kaya nga po mga kapatid, sabi po ng kasabihan, faith is believing when you have every reason not to. Lahat ng nasa paligid mo nagsasabing imposible. The more na dapat mong i-exercise ang iyong faith. Faith is believing. Dahil mga kapatid, hindi po kayang i-explain ng logic ang faith. Paano i-explain ng logic ang langit? Paano i-explain ng logic na hindi ka napupunta sa impyerno? Na may buhay na walang hanggan ka sa Panginoong Jesucristo? Dahil pag logic, di po ba, humanly speaking, makita ko muna bago ako maniwala. To see is to believe. Sabi naman ng iba, faith is the opposite. To believe is to see. Manampalataya ka muna, makikita mo. Ano po? At hindi kailanman mauunawaan ng mundo ang obeying faith. The same way, mga kapatid, na ang mga Kristiyano hindi maunawaan ng mundo. Tama po? Ano ba yung pinagagagawa nyo? But that is the second O in faith, obedience. Tuloy lang po, mga kapatid. Para dumako na tayo sa last. Tuloy lang. So we come to the last O. The overcoming power of faith. The overcoming power of faith. So yung kanina binasa ko po sa verse 15. Ano po? Sabi ng Panginoon, the seventh day,
And it came to pass on the seventh day, verse number 15, that they rose early about the dawning of the day, and compassed the city after the same manner 7 times. Only on that day, they compassed the city 7 times. Yun ang command. Sabi ng Panginoon, sa ikapitong araw, 7 beses niyang ginigutin. Ginawa nila, maagang, sabi doon, they rose early about the dawning of the day. And it came to pass at the 7th time, mga kapatid, nung papitong ikot na nila, the 7th time, when the priest blew with the trumpets, Joshua said unto the people, shout, for the Lord hath given you the city. 17, verse number 17, and the city shall be accursed, even it, and all that are therein, to the Lord. Only Rahab the harlot shall live, she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. And ye in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed. When you take of the accursed thing and make the camp of Israel a curse and trouble it, huwag kayong kukuha ng mga bagay na sinumpa, accursed. Pero, sabi sa verse number 19, but all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Meron ding pwedeng kunin. Base sa instruction ng Panginoon. Kaya, in verse number 20, so the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. So the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Ano pong sabi? Pagkatapos na marinig ng mga tao ang paghihip sa trompeta, imagine mga kapatid, ang kanilang obedience sa instructions. Kung meron kaya nung nawaw mali, bago humihip ay sumigaw. Ay, nako, mali. Nauna. Kasi ang instruction po, after na humihip yung mga priest, sumigaw ng malakas na sigaw. At mga kapatid, yung 7th day, ito na naman tayo. Kaya pala mayroong 7th day. Ano ba? Yung 7th day, itinalaga ng Panginoon as the day of victory. Nang sila ay umikot ng 7 times, hinipan ng mga priest yung trompeta. At ayon sa ating message, sa ating title, by faith, walls fall. Sumigaw sila, umikot sila ng may pananampalataya. Sumunod sila sa sinasabi ng Panginoon na may pananampalataya. Sumigaw sila ng may pananampalataya, nagkakaisa sa pananampalataya. And the wall, sabi ng salita ng Diyos, fell flat. Napag-alaman, walang bakal pala. Imagine, flat. Sabi ng iba, ang lakas ng sigaw na yun, ay guro ang wall. Actually, mga kapatid, ang Panginoon ang nagpaguho nun. Dahil ng pananampalataya. Kaya nga sabi nga po natin, by faith, walls fall. Kaya mga kapatid, ang tagumpay, alam ko po tayo po'y nag-aasam ng tagumpay. Amen? Victory. Sa ating buhay Kristiyano, nag-aasam po tayo ng tagumpay. Right?
Sa ating eklesiya, nag-aasam tayo ng tagumpay, victory. Sa ating pang-araw-araw na buhay, nag-aasam tayo ng tagumpay. Mga kabataan, alam ko nag-aasam tayo ng tagumpay, victory. Ngunit atin pong tandaan, ang victory ay dumadating in God's time. Not in our time. And in His way. Sa kanyang pamamaraan. As Christians, mga kapatid, kaya sinasabi ng salita ng Diyos, wait! Be patient! Sabi ng salita ng Diyos. Darating ang victory. Sure ang victory. But ang victory na yan ay sa aking panahon, sabi ng Panginoon. At sa aking pamamaraan. Anong gagawin po natin? Sige lang, Panginoon. Sunod lang po ako. Yun po ang huling ko. The overcoming power of faith. Mga kapatid, we can overcome. Kaya sabi nga po natin, wala pong Kristiyanong nakadesenyong matalo. Wala pong Kristiyanong nakadesenyong talunan. Makakaranas po tayo ng downfall, but it is temporary. Amen? Sabi po sa Psalms, though he fall, makakaranas po tayong bumagsak minsan. But you will not be utterly cast down, sabi ng word of God. For He upholdeth him with His hand. Nandyan ang kamay ng Diyos. Pananampalataya. As I close, isipin po ninyo ano po ang greatest obstacle sa inyong buhay. Greatest. Kayo po ang nakakaalam. The greatest obstacle, pagkatapos makatawid ng Jericho, ng Jordan, ito naman, pinakaharap naman ng Jericho. Ano po? Challenges after challenges. Yan ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Ano po? Nakapagtagumpay na, ito na naman. Pero ano ang iyong greatest obstacle? Ang masasabi ko lang po, kapatid, you can overcome. It's not flattery, you can overcome by the power of Christ. Sa sarili natin, hindi. Pero kay Kristo, yes, it's you. Kaya nga po sabi po ni Paul in Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Hindi po ba natin pwedeng sabihin yan? Hindi yan conceit. Hindi yan overconfidence. Yan ang assurance ng salita ng Diyos. Magagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya nga sabi po ng Panginoong Jesucristo, abide in me. Okay. Manatili po tayo sa Kanya. Kasi bakit? Ang Panginoong Jesucristo, pinagtagumpayan niya o ginanap na niya, nagawa na niya ang pinaka matinding victory sa lahat. That is victory on the cross. That is victory over death. Paano tayo magiging talunan? Kung na kay Kristo po tayo. Kaya mga kapatid, bilagak mo ang iyong pananampalataya kay Kristo at mararanasan mo ang katagumpayan sa iyong buhay. Amen? Amen? So, faith, by faith, walls fall. Mga kapatid, kung ano man yung wall na yan, by faith sa iyong buhay, dadapa lahat yun. Amen? By the power of Christ. Pagpalain po ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Purihin po kayo sa inyong mga salita, Panginoon, at sa kasiguruhan na wala po dito. Pagpalain niyo po sa aming puso, sa aming buhay, panghawakan nawa namin ang
tulungan niyo po kami na palakasin ang aming pananampalataya. Strengthen our faith, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mamuhay sa pananampalataya. At tulungan niyo po kami na laging nasa isip at puso na kung walang pananampalataya, hindi namin kayo nalulugod. Pagpalain pong patuloy ang Ecclesia po ito. Lord, bless your words in the hearts of your children. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan po yung meeting na tuyo para po sa panalangin. Let us all pray. Ama naming Diyos, kami po nagpapasalamat sa isang napagandang mensahe sa inyo pong pagmamahal.